bagyo magkakasunod, Yusek, ano ho? At of course, I understand na patuloy na kinokulate din ng Department of Agriculture ang figures, yung pong mga pananim na sinira nitong nagdaang mga bagyo na ito. Meron ho ba tayo more or less ballpark figures, sir, kung magkano yung kabuuan, like dito sa huling nagdaang 3 o 2 bagyo na medyo matindi ang pinsalang dulot sa mga pananim, sir? Oo, I just like to point out, no, na hindi ho single effect nung nagdaan na bagyo, but collective. Yes, sir. Oo, kasi ang nangyayari, maski nga ang bagyo hindi dumadapo dito sa lupa, Opo. pero dala nito ang matitinding kung minsan hangin at ang karamihan sobra-sobrang ulan, kaya sobra-sobra yung tubig, nababaha yung mga pananim ng mga magsasaka natin, at saka even yung mga fish ponds nag-overflow. So yun, collectively this past 3 incidences, umaabot ho ng 1 billion pesos worth of damages. Ang consolation natin is kaagad natin pinoposition yung mga binhi para makapagpalit tanim kaagad yung mga magsasaka natin. Secondly, we're very lucky na ganun lang ang epekto sa atin ng bagyo, kasi karamihan ho ng mga pananim natin vegetative stage pa. So, kung minsan natutumba, pero may opportunity, may chance siyang mag-recover kaagad. Now, we're very intensely monitoring, especially yung namumulaklak na yung palaya natin at saka mga mais, dito kung anong nangyayari. So, ang kasi tinitingnan namin yung recovery time. Kung nasa vegetative stage pa yung yung pananim natin, at least we'll have 1 to 2 months recovery period na maibalik sa dating tindig. Pero kung nasa flowering at saka mga 3-4 na buwan, yung masasayang na so we're coordinating closely with DSWD, kasi pagkatapos kasi ng relief, yung rehab stage, baka magkakaroon ng gutom yung mga households na naapektuhan. So, umabot ho ng lampas ng konting 1 billion, pero below 2 billion pa yung cumulative damage. Second, bakit sinasabi namin cumulative? Kasi kung minsan, dadaan itong bagyo na ito, hindi nga dumapo sa Pilipinas, pero sobra-sobrang ulan, nabaha. Pero after 3 to 4 days, humupa naman yung baha. Bumaba yung tubig, so hindi ho nakakaapekto ng pananim yon. Pero sumunod kaagad yung pangalawang bagyo. May dala na namang matinding ulan. So all told, yung sa palay natin, kapag maabot na ng mga 10 to 14 days yung pagkababad niya sa masyadong maraming tubig, magkakaroon ng epekto yon. Although hindi completely ma-damage, pero may epekto siya sa future yield, kasi sobra-sobra yung tubig. So ganun ang nangyayari, kaya yung ang point namin palagi na cumulative effects ang sinusumada natin. So what could be just partially damaged or with chances of recovery, baka sa pangalawa o pangatlong bagyo na pagdaan, talagang nagiging totally damaged na yon. So, if you notice, may mga estimates sa mga previous sorties or previous incidences ng bagyo, pero yung latest namin ang nagtototal sa yung tinatawag natin cumulative